So, maganda sana kapag kasama natin si Bibing lalabas, mamamasyal tayo. Kaya lang sa ngayon, sa hospital muna ang punta. So, I gave birth to my beautiful Ellie last May 5. Nag-perform ng newborn screening test ng hospital and part of it is yung newborn hearing test. 1 month pa daw malalaman yung result ng NST, pero yung hearing test malalaman naman natin agad. So, unfortunately, refer yung lumalabas sa right ear ni Ellie. Well, sa left ear, okay naman lahat. So, as per the doctor, 3 tries naman siya. Kaya kailangan mag-repeat ng rescreening after 2 weeks. May 14 comes and ganun pa rin yung result. So, ganun ulit. Another 2 weeks ulit for the third screening. So, unfortunately, on the third screening, ganun pa rin yung result. Nag-consult kami sa pedia niya and refer kami sa pedia ENT. So, ayun, kinontak namin si Dr. Aloxin and she scheduled an appointment with us sa PCMC last June 9. And then, very comforting naman si Doktora and very informative. Diniscuss niya yung mga possibilities and ano yung mga test na i-confirm natin for dun nga sa concern kay baby. Sobrang kabado talaga ako nito. So, pumunta kami nung June 9 sa PCMC dahil yun yung schedule time namin with Dr. Aloxin, yung PIDYA ENT ni baby, para sa confirmatory test niya sa ears niya. So, ang pinagawang test ni Doktora, dalawa. Number 1 is yung tympanometry and then number 2 is yung brainstem auditory evoked response. So, yung tympanometry, dun daw i-check yung eardrums ni baby kung may blockage or kung may butas, pero i-discuss din naman yun ng doctor sa inyo. Kasi yung mga medical terms, I'm really not familiar with. So, yung brainstem auditory evoked response or BAER, more of a diagnostic test na daw siya. Kaya, mas accurate ata. So, again, i-discuss din yun ng doctor. So, June 11, nag-decide kami na schedule na si baby sa St. Luke's for the 2 tests na ni-request ni Doktora. So, ang instruction is dapat tulog si baby during the test. And ang in-advise nila sa amin is medyo puyatin si baby para kahit papano pagka kinaumagahan gising siya. So, BAER pala that we scheduled ay 9 a.m. while the tympanometry 12:30. So, ayan, sobrang puyat siya, kaya sobrang iyak siya ng iyak. Kaya lang, pagdating sa sasakyan, nakatulog siya. Ayan, tinatry ko siyang gisingin kasi nga, sabi, no nap time daw during travel to the hospital. So, kahit anong gising ko, hindi talaga siya nagigising. Nagpatugtog na kami ng kung ano-ano dyan, hindi talaga siya nagigising. But anyway, ayun, yung dalawang test na yun, it will take us 1 hour for the BAER. And then, yung tympanometry, wala namang sinabing time, pero sabi mabilis lang. So, yung procedure, ano siya, yung tympanometry, may machine lang na gagamitin to check on both ears. Tapos, makikita na dun sa machine, yun nga kung may butas or may blockage sa tenga ni baby. Tapos, sa BAER naman, as per discussion then with the technician, may ilalagay sa ulo, sa noo, at saka sa dalawang tenga, sa ilalim ng dalawang tenga niya. Tapos headset din ulit sa magkabilang tenga. So, nandiyan na kami sa 3rd floor ng St. Luke's. Pero pagdating namin, tulog pa din siya. So, trinay pa rin namin siyang gisingin dyan. Dahil maaga naman kami dumating. Parang 8:10 ata kami dumating ng umaga. Kasi 9 a.m. pa naman yung procedure. So, wala pa naman yung gagawa. So, tinatry namin siyang gisingin para kahit pa paano may mapagod ba or antukin. Ayan, nilapag na namin siya sa may bed. Medyo nagigising-gising na siya. And sabi namin, lalaro-laruin muna namin. Gising ito, may lang. Para kahit pa paano pagdating ng 9 a.m. makatulog na ulit.
Ayan, nagising na siya finally. Mga, I think 8:30 yan. Nakipaglaro lang siya sa daddy niya. Para pagkadating ng 9 a.m. Doon namin siya papatulugin. Dede yan, yung kinakain yung kamay niya. Oh, kausapin mo daw. Ano? Ikot-ikot na yun. Ay, sus. Ah, shush. Bless you. Bless you. Hindi ka namigan. Hindi namigan ang baby namin. Ang baby namin. Maganda. Ano? 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 Wah. Wah. So, wala akong video dun sa procedure room kanina. Kasi nga, hindi ako makakapag-video talaga kasi hawak-hawak ko si baby. Tsaka, dapat tahimik yung room. Tapos, madilim din doon para mas makatulog si baby. Naging smooth naman yung paglagay ng mga machine kay baby kanina. So, nilagyan siya dito sa may bandang forehead, dito, tapos sa ilalim ng tenga, dalawa. Medyo nagalaw-galaw siya, pero tulog naman din talaga siya. Tapos, dalawang earphones dito, naka-tape kasi bawal ngang magalaw-galaw. So, dapat deep sleep si baby. So, mga 40 minutes, di ba sabi 1 hour yung procedure. Mga 40 minutes, nilapag namin siya sa bed, biglang nagising. Kasi, busog siya. So, medyo naglungad. So, ayun, nagising siya. Strict si St. Luke's sa appointment. Nandun na yung kasunod na patient ni Baby Ellie. At saka, mukhang hindi rin naman siya titigil sa pag-iyak kanina. Kaya, we decided to reschedule na lang. So, tomorrow, thankfully, meron namang schedule available. Ni-reschedule na lang namin siya. Ayan, 12:30 na. So, pumunta na kami sa kabilang laboratory kung saan ginagawa yung tympanometry. So, very good naman si baby. Nakatulog naman siya. And, ang nangyari, siguro mga 10 minutes lang yung procedure. Medyo nagalaw-galaw lang siya nung pinapasok yung machine sa tenga niya. Both ears ulit yung tinest. Ganyan yung itsura namin. Bit-bit ko lang siya dun sa laboratory. Wala ulit video. So, ayan yung machine na ginamit. And it shows na grade A nga yung both ears ni baby. Nakahinga-hinga kami ng maluwag ni husband. Sa mga nagtatanong kung how much yung procedures na yan sa St. Luke's, Quezon City. So, the tympanometry is 847 pesos and yung bar is 5,113 pesos. Praying and hoping na maging okay ng lahat. Thank you!